Naisip mo na ba kung nakakapagsalita ang mga gulay? Isipin mo, lumabas ka sa iyong hardin ngayong Agosto at bumulaga sa iyo ang isang koro ng mga boses. Bawat isa may kanya-kanyang pakiusap, reklamo o pasasalamat. Ngayon, magiging tagasalin tayo ng mga gulay at aalamin natin kung ano ang kanilang isinisigaw sa atin sa pinakagitna ng tag-init. Maniniwala ka ba? Ang kanilang mga lihim na hiling ay tiyak na makagugulat sa iyo at maaaring makapagligtas pa sa iyong ani. Ang Agosto sa hardin ay parang finals ng Olympic Games. Ibinuhos na ng mga halaman ang lahat ng kanilang lakas sa pagtubo at pagbubunga at ngayon kailangan nila ang huling at pinakamahalagang suporta. Buwan ito ng anihan, ngunit kasabay nito, panahon din ng mga nakatagong banta, ang lamig sa gabi, kakulangan sa nutrisyon, at ang mga mapanlinlang na sakit na naghihintay lang ng kanilang tamang pagkakataon. Kaya naman, ang mga boses ng gulay ngayong Agosto ay tila mas lalong nagiging mapilit at malinaw. Tara na, pakinggan natin sila. Kaya, simulan na natin ang paglilibot sa ating taniman. Ang unang sasalubong sa atin ay walang iba kundi ang ating mga kamatis. Lumapit kayo ng kaunti at makinig. Naririnig nyo ba ang mahinang tunog na halos humihingi ng tulong? Hindi yan galing sa hangin sa greenhouse. Yan ang boses ng inyong mga kamatis. Ang totoo, parang dumadaing sila sa bigat ng sarili nilang bunga. Sabay-sabay silang nagmamakaawa. Ikabit nyo kami. Dali. Pagdating ng Agosto, ibinuhos na ng kanilang mga tangkay ang lahat ng lakas para sa paglago at pagbubunga. Ngayon, para silang pagod na atleta, napasan ang napakabigat na timbang. Bawat kumpol ng bunga na lumalaki at bumibigat ay humihila sa sanga pababa na nagbabantang maputol ito anumang oras. At kapag naputol ang sanga, hindi lang yan basta nakakainis. Nangangahulugan, yan ang pagkawala ng bahagi ng ani na matagal ninyong pinaghirapan. Bukod pa rito, ang mga kamatis na nakadikit sa lupa ay nagiging tunay na piyesta para sa mga kuhol, uod, at sa mapanirang late blight o phytophthora. Hindi lang suporta ang hinihingi nila sa inyo, kundi pati na rin ang kalinisan. Sa pag-angat sa kanila mula sa lupa, masisiguro ninyo ang tamang bentilasyon at sapat na sikat ng araw para sa bawat bunga. Tutulong ito upang mas mabilis silang mahinog, maging mas matamis, at makaiwas sa mga sakit. Kaya naman, ang inyong unang mahalagang gawain sa Agosto ay suriin ang lahat ng nakatali at dagdagan ng bago kung saan may mga sanga na mapanganib ng nakayuko. Manalig kayo. Ito ang pinakamahalagang hiling nila sa inyo, pero hindi lang doon nagtatapos ang hiling ng ating mga kamatis. Ngayon, yumuko ng bahagya at pakinggan ang tahimik na kaluskos malapit sa lupa. Ito ang kanilang mga dahon sa ilalim. Ang kanilang pakiusap ay parang isang buntong hininga ng ginhawa. Pakitanggal na po kami. Nagawa na nila ang kanilang pangunahing misyon, ang pakainin ang halaman sa simula ng paglaki nito. Ngayon, madalas silang naninilaw, nagkakaroon ng batik-batik at nagiging pabigat na lamang. Ang mga lumang dahon na ito ay hindi lang basta nakakasira ng tanawin. Patuloy silang humihigop ng sustansya at tubig na ngayon ay lubhang kailangan para sa paglaki at paghinog ng mga bunga. Isipin ninyo, parang mga retirado sila na patuloy pang tumatanggap ng buong sweldo habang kinukuha ito mula sa mga kabataan at nagtatrabaho. Bukod pa rito, sa paggawa ng malalim na anino sa ugat, humaharang sila sa maayos na pagdaloy ng hangin. At ang halumigmig at kakulangan ng sirkulasyon ng hangin ngayong Agosto ay parang red carpet para sa late blight at iba pang sakit na dulot ng fungi. Tanggalin ng walang pag-aalinlangan ang lahat ng dahon hanggang sa unang kumpol ng bunga na nagsisimula ng mabuo.
Sa ganitong paraan, hindi lamang ninyo maililihis ang buong enerhiya ng halaman sa ani, kundi makakapagsagawa rin kayo ng mahalagang sanitasyon at pag-iwas sa sakit. Ngayon, dumako naman tayo sa katabing taniman kung saan sasalubungin tayo ng isang tila nagrereklamong kaluskos. Ito ang mga pipinong nagbubulungan na tila may sama ng loob. Ang kanilang reklamo ay simple at madaling intindihin para sa sino mang nakatikim na ng dilaw at lumobo ng bunga. Halos sumisigaw sila. Huwag niyo kaming hayaang lumaki ng sobra. Ang bawat pipino na lumaki ng husto ay hindi lang nasayang na pagkakataon. Isa itong tunay na trahedya para sa halaman. Kapag hinayaan mo itong nakabitin sa baging ng masyadong matagal, iisipin ng pipino na natapos na ang misyon nito sa buhay. Magsisimula itong aktibong bumuo ng matitigas na buto at gumawa ng sangkap na nagpapakapait dito. Sa esensya, sinasabi nito sa iyo, masyado na akong matanda at hindi masarap. Hayaan mo na ako. Hayaan mo nang mahinog ang mga buto. At ang mas nakakalungkot, habang nakabitin ang higanting ito, binubuhos ng halaman ang lahat ng lakas nito para dito at humihinto sa pagbuo ng bago, bata at malutong na mga pipino. Kaya ang pangunahin nilang pakiusap ngayong Agosto ay ang pagiging regular sa pagbisita. Silipin sila ng mas madalas, kahit pa nga araw-araw o bawat 2 araw. Pitasin sila sa tamang panahon at bilang pasasalamat, bibigyan kanila ng walang katapusang agos ng masasarap na ani. Malapit sa mga pipino, may maririnig kang kahawig na bulong, ngunit mas tuso. Ito ang mga kalabasa at zucchini, ang mga dalubhasa sa pagtatago. Sabay-sabay silang nagsasalita at sa kanilang tinig ay may mapaglarong panunukso. Silipin nyo ang ilalim ng aming malalaking dahon ng mas madalas. Alam nila ang kanilang kalamangan. Ang kanilang malalapad na dahon ay nagsisilbing perpektong panakip. Maaari mong tingnan ng taniman at hindi mo man lang mapansin ang nakatagong bunga. At ang kalabasa, lumalaki ng napakabilis. Sa isang gabi lang, ang isang maliit, makinis na bunga ay maaaring maging dambuhala na tila isang malaking lampang lobo. At hindi lang sa laki ang usapan. Ang sobrang laking kalabasa ay nagiging malabnaw, may matigas na balat at matitigas na buto sa loob. Nawawala ang linamnam nito. At tulad ng pipino, nagbibigay ito ng senyales sa halaman. Misyon ay tapos na. Pwede nang tumigil sa pagbunga. Sa huli, kinakain ng halaman ang lahat ng sustansya nito para buhayin ang halimaw na ito at humihinto ang pagbunga ng mga bagong kalabasa. Kaya ang kanilang pakiusap ay isang hamon sa iyong pagiging mapagmasid. Gawing tagu-taguan ng pag-aani, huwag maging tamad na itaas ang bawat malaking dahon. Paniwalaan mo, siguradong may sorpresa kang naghihintay doon. Sa taniman naman ng sili, nagmistulang isang summer resort ang paligid. Ang mga makikintab at lulubog-lubog ng bunga ay nagsasawa sa sikat ng araw at tila nagmamakaawa. Sige na, bigyan pa ninyo kami ng mas maraming araw. Sa buwan ng Agosto, ang bawat sinag ng araw ay ginto para sa matamis na sili. Sa ilalim ng ultraviolet, UV rays, dito bumubuo ng tamis at nag-iipon ng vitamin C sa balat nito, na siyang nagpapasarap at nagpapalusog dito. Kung nalililiman ang mga sili, maging ng dahon ng halaman mismo, damo o mas matataas na kapitbahay, siyempre, lalaki sila, ngunit mananatiling maputla, may lasang hilaw at matabang at manipis ang balat. Ito ay parang pumunta ka sa dagat, ngunit buong oras ay nagkulong ka lang sa iyong kwarto. Hindi ka magkakaroon ng kulay o tan. Ibig sabihin, hindi ito magiging matamis at masigla ang kulay. Kaya ang kanilang hinihingi ay pruning at paglilinis ng damo. Maingat na alisin ang ilang dahon na lumilikha ng anino sa mga bunga.
Tiyakin ding walang matatapang na damo sa paligid na hindi lang kumukuha ng sustansya, kundi pati na rin ang pinakamahalagang sikat ng araw. Bigyan sila ng pinakamaraming sikat ng araw at susuklian kanila ng saganang ani, makatas, malutong, napakatamis na bunga na mayaman ng kulay. Ngunit paglayo lang natin ng isang hakbang mula sa mga sili, maririnig natin ang isang pakiusap na lubos na naiiba. Ito ang reklamo ng kanilang pinakamalapit na kamag-anak, ang mga talong. Ang kanilang madilim na lilang balat ay kumikinang sa sikat ng araw, ngunit sa kanilang boses ay naririnig ang pagod. Masyadong matinding sikat ng araw ang nagpapakunat sa aming balat. Kaunting lilim sa tanghali ay perpekto na. Ito'y isang ganap na kabalintunaan. Hindi tulad ng mga sili na mahilig magpaaraw, ang mga talong ay parang mga tunay na maharlika. Ang direktang sikat ng araw sa pinakamainit na oras ng araw, lalo na sa mga rehiyon sa timog, ay maaaring makasama sa kanila. Ang balat ng bunga sa ilalim ng matinding init ay kumukunat, nagiging matigas, at minsan ay nagkakaroon pa ng parang paso, mga mapuputi at nakalubog na batik. Ang ganoong bunga ay nawawalan hindi lang ng kaakit-akit na anyo, kundi pati na rin ng kanyang malambot na tekstura. Kaya naman, humihingi ang mga talong ng kaunting proteksyon mula sa inyo. Maaari itong maging isang espesyal na lambat na panangga sa araw na nakabalot sa mga arko o kaya'y ilang malalaking dahon na inilagay sa tabi nila. Hindi sila humihingi ng ganap na lilim, hindi. Kailangan lang nila ng magaan at manipis na takip sa pinakamainit na oras, mula tanghali hanggang humigit kumulang 4:00 ng hapon. Bigyan sila ng komportabling kondisyon at mananatiling malambot at makintab ang kanilang balat. Ngayon, iwanan muna natin ang mga nasa ibabaw at pakinggan naman natin ang mga nangyayari sa ilalim ng lupa. Doon, sa tahimik at dilim, unti-unting lumalaki ang patatas at may napakahalaga itong mensaheng ipinapahatid sa pamamagitan ng kanyang mga tangkay. Paulit-ulit na ibinubulong, "Huwag na kaming diligan 2 linggo bago kami anihin." Para sa marami, kakaiba itong pakinggan. Natural lang isipin na mas maraming tubig, mas malaki ang magiging bunga. Ngunit pagdating ng Agosto, nagbabago ang lohika. Naabot na ng patatas ang sapat na laki. At ngayon, ang pangunahin nitong layunin ay ihanda ang sarili para sa mahabang imbakan. At para dito, kailangan itong magpatibay ng makapal at matigas na balat. Kung patuloy ninyong didiligan ang taniman, mananatiling manipis at malambot ang balat tulad ng batang patatas. Ang ganoong patatas ay madaling masira kapag hinuhukay at hindi rin ito tatagal sa imbakan. Mabilis itong mabubulok at malalanta. Sa pagtigil ng pagdidilig, binibigyan ninyo ng sinyalis ang patatas. Tapos na ang tag-ulan, oras na para magpatigas ng balat. Magsisimulang kumapal ang balat ng patatas bilang paghahanda sa mahabang pagtulog sa inyong bodega. Ang simpleng aksyon na ito ang susi upang ang inyong ani ay mapanatili ang kalidad at tumagal hanggang sa susunod na panahon ng pagtatanim. Sa tabi ng patatas na nagtatago rin sa ilalim ng lupa, tila may ibinubulong ang karot. Ang hiling nito ay mahina, halos kahiya-hiya, pero napakahalaga para sa lasa ng inyong aanihin. Parang sinasabi nito, "Kung lumitaw ang tuktok ko sa ibabaw, tabunan niyo ako ng lupa pakiusap." Sigurado akong nakakita na kayo ng mga karot na may berdeng ulo. Ang pagkaberde na ito ay hindi dahil sa uri ng karot. Ito ay resulta ng pagkakalantad sa sikat ng araw. Kapag nalantad ang itaas na bahagi ng ugat dahil sa ulan o pagdidilig, nagsisimulang gumawa ng chlorophyll dito, tulad ng sa dahon. Ngunit kasabay nito,
Nabubuo rin ang solanine, isang mapait na substance na hindi lang nakasisira sa lasa, kundi maaari ring makasama sa kalusugan kung sobra ang dami. Ang namberdeng karot ay nagiging matigas at nagkakaroon ng hindi kaaya-ayang pait na hindi maaalis kahit lutuin pa. Kaya naman, ang hiling ng karot ay isang panawagan para sa pangangalaga. Maglakad sa inyong halamanan at maingat na suriin ang bawat karot. Kung makakita kayo ng berdeng tuktok, tabunan lang ito ng malambot na lupa. Ang simpleng pagtabon na ito ay makapagliligtas sa inyong ani mula sa pait at magpapanatili sa sikat na tamis ng karot. Ngunit sa katabing taniman, iba ang usapan. Ang mga boses ng sibuyas at bawang ay hindi na nahihiya. Ang kanilang mga dahon na nagsisimula ng manilaw at humapay ay halos sabay-sabay na sumisigaw. Naghiga na ang aming mga dahon. Senyas na ito. Huwag na kaming diligan. Ang paghiga ng mga dahon ang pinakamalinaw at pinakamahalagang senyales na maibibigay nila sa inyo. Ito ang kanilang paraan ng pagsasabi, buo na kami, kailangan na naming matuyo at maghanda para sa pag-iimbak. Kung patuloy ninyo silang didiligan matapos ang senyas na ito, malaking perwisyo ang ginagawa ninyo sa kanila. Ang sobrang tubig sa panahong ito ay maaaring maging sanhi ng pagtubo muli ng ugat at ang mga ulo ay magiging matubig at malambot. Ang ganitong ani ay hindi magtatagal at posibleng mabulok pa sa inyong bodega. Higit pa rito, ang basang lupa ay perpektong kapaligiran para sa pagkalat ng pagkabulok sa leeg, neck rot. Kaya sa sandaling makita ninyong karamihan sa mga dahon sa inyong taniman ay humapay na at tila nagpapahinga. Agad-agad na itigil ang anumang pagdidilig. Hayaan ninyong lubusang matuyo ang lupa at ang mismong mga ulo ng sibuyas at bawang, mismo sa taniman. Ito ang susi para magkaroon kayo ng matigas, malusog, at pangmatagalang sibuyas at bawang hanggang sa susunod na anihan. Ngayon, tara na sa pinakamalayong sulok ng ating hardin kung saan marangyang nakalatag ang mga kalabasa. Mukha silang kampante sa kanilang kinalalagyan, pero mayroon silang isang delikadong hiling. Sa paggaspas ng kanilang malalaking dahon, tila ibinubulong nila. Pakiusap lagyan nyo ng kahoy o piraso ng lumang tiles ang ilalim ng aming mabibigat na tagiliran. Napakapangit ng nakahiga sa basang lupa, baka kami mabulok. Pagsapit ng Agosto, lumalamig na ang mga gabi at mas nagiging sagana ang hamog sa umaga. Ang lupa sa ilalim ng mabigat na bunga ay halos hindi na natutuyo. Ang patuloy na pagdikit nito sa basang lupa ay nagdudulot ng malaking panganib. Mula mismo sa bahaging iyon ng kalabasa na dumidikit sa lupa, madalas doon nagsisimula ang pagkabulok. Sa simula, isang maliit na mantsa lang ang makikita na maaaring hindi mo pa mapansin. Ngunit kalaunan, kapag nakaimbak na, ito ay lumalaki at sumisira sa buong bunga. Kaya ang pakiusap ng kalabasa ay para magkaroon ng tuyo at malinis na higdaan. Anumang material na hindi sumisipsip ng moisture, tulad ng lumang tabla, piraso ng plastic, lumang tiles, o kahit patag na bato, ay magiging kaligtasan para sa kanila. Sa pagangat ng kalabasa mula sa lupa, masisiguro mo ang sirkulasyon ng hangin sa ilalim nito at mapoprotektahan ang malambot nitong bahagi mula sa mapaminsalang pamamasa. Ang simpleng aksyon na ito ay lubos na makakapagpataas ng tsansa ng iyong ani para sa mas mahaba at matagumpay na pag-iimbak. Ngunit sa mga taniman ng gisantes at beans, ang kapaligiran ay tila may kalungkutan at pamamaalam. Ang kanilang mga tangkay ay nagsisimula ng manilaw at ang mga bunga nito na dati puno ng malulusog na laman ay unti-unti nang natutuyo. Parang tahimik silang bumubulong. Malapit nang matapos ang aming panahon. Anihin na ninyo ang natitirang bunga
at bigyan ng puwang ang susunod na itatanim. Ang mga tanim na ito ay kabilang sa mga naunang nagbibigay ng kanilang ani. Ang patuloy na pagpapanatili sa kanila sa taniman sa buwan ng Agosto ay pag-aaksaya lamang ng mahalagang oras at espasyo. Hindi na sila magbibigay ng panibagong bunga, kundi sasaakupin lang ang lupa at maaaring maging pugad pa ng sakit sa ibang halaman. Ang huli nilang hiling ay ang napapanahong pag-aani. Anihin ang lahat ng natitirang bunga, kahit maliliit pa ang mga ito. Pagkatapos, bunutin ang mga halaman kasama ang ugat. Ngunit huwag madaliing itapon ang mga ito sa compost. Ang mga ugat ng mga halamang legumbre ay tunay na kayamanan. Doon matatagpuan ang nitrogen-fixing bacteria na nagpapayaman sa lupa ng nitrogen. Kaya naman, ang pinakamainam ay hiwain ng maliliit ang mga tangkay at dahon nito at ibaon ito sa lupa mismo sa parehong taniman. Sa ganitong paraan, hindi lamang kayo makakapaglaan ng espasyo, halimbawa para sa pagtatanim ng mabilis lumaking gulay, kundi mapapayaman nyo pa ang lupa ng natural na pataba para sa mga susunod na ani. Ngayon, tingnan naman natin ang mga maisan, ang tunay na reyna ng Agosto. Buong pagmamalaking gumagaspas ang mga dahon nito at may ibinubulong itong isang mahalagang sikreto. Makinig kayo para itong nagsasabi, suriin nyo ang aming mga busilak kapag ang mga balbas ng mais sa dulo ay nangitim at natuyo na, handa na kami. Huwag hintayin na tumigas ang mga butil, kung hindi, mawawala ang lahat ng tamis. Mahirap manghulaan ang tamang gulang ng mais. Mayroon naman itong siguradong palatandaan. Iyon ay ang mga malasutlang buhok o balbas ng mais sa dulo ng busilak, habang ang mga balbas ay maputla pa at basa-basa. Ibig sabihin ay lumalaki pa at punong-puno pa ng katasang mais. Pero kapag tuyo na at kulay kapi na ang mga ito, iyon na ang senyales, oras na para anihin. Kapag nalagpasan mo ang sandaling ito, mabilis na magiging almirol ang asukal sa mga butil. Sa halip na makatas, matamis, at parang gatas na mais, matitigas at walang lasa ang makukuha mo na pangkain na lang ng hayop. Kaya't ang pakiusap nito ay isang paalala para maging mapagmasid ka. Huwag kang maging tamad na araw-araw, suriin ang bawat busilak. At para makasiguro, dahan-dahan mong balatan ng bahagya ang busilak at diinan ng kuko ang isang butil. Kapag pumulandit ang puting katas na parang gatas, nahuli mo ang tamang-tamang sandali para sa pag-aani. Ngayon, tingnan naman natin ang mga siksik at luntiang ulo ng repolyo. Sa panlabas, mukha silang matipuno at walang problema. Pero kung susubukan mong pakinggan, may maririnig kang nag-aalalang bulong mula sa kaibuturan ng kanilang mahihigpit na dahon. Nagmamakaawa sila. Suriin niyo kami ng mabuti. Gustong-gusto ng mga uod na magtago sa aming mga lukot-lukot na bahagi, lalo na ngayon. Tuwing buwan ng Agosto, lalong nagiging aktibo ang mga paru-parong puti at mga gamo-gamo. Inilalagay nila ang kanilang mga itlog sa ilalim ng dahon at pagkapisa, ang mga gutom at matatakaw na uod ay agad na pumapasok sa loob ng ulo ng repolyo. Sa labas, maaaring mukhang perpekto ang lahat, pero sa loob, ang mga peste ay naguhukay na ng mga daanan, nag-iiwan ng dumi at nagdudulot ng pagkalapa. Kapag natuklasan ng ganitong problema sa panahon ng imbakan, malamang na itatapon na ang buong ulo. Kaya naman, ang repolyo ay nagmamakaawa sa inyo na regular itong suriin. Kahit minsan lang sa isang linggo, silipin ang ilalim ng mga panlabas na dahon at hanapin ang mga itlog o mismong mga uod. O kaya naman, mas mainam kung tatakpan ninyo ang taniman ng manipis na telang panakip na magsisilbing pisikal na harang para hindi malapitan ng mga paru-paro. Ang simpleng pag-iingat na ito
ang magpapanatiling malinis, malusog, at malutong sa inyong mga repolyo. Narito ang ating taniman ng mga halamang pampalasa. Ang mabangong balanoy, parsley, at iba pang halamang luntian ay tila sasabog sa kanilang bango. Pero mayroon din silang iisang, paulit-ulit na hiling. Halos sumigaw sila, "Putulin ang aming mga tuktok. Huwag niyo kaming hayaang mamulaklak." Para sa anumang halamang pampalasa na isang taunan, ang pamumulaklak ay hudyat na ng pagtatapos ng kanilang siklo ng buhay. Sa sandaling lumitaw ang mga tangkay ng bulaklak, ibinubuhos ng halaman ang lahat ng lakas nito sa pagbuo ng buto. Sa puntong ito, malaki ang pagbabago sa chemical composition ng mga dahon. Nagiging mas magaspang at matigas ang mga ito at ang nilalaman ng essential oils na siyang nagbibigay sa kanila ng natatanging bango at lasa ay mabilis na bumababa. Sa esensya, kapag namumulaklak na, sinasabi sa inyo ng balanoy o dil, "Salamat, natapos ko na ang aking misyon. Ngayon ay panahon na para mag-isip ako ng supling." Kaya ang kanilang pakiusap ay isang panawagan sa regular na paggupit, sa pagpipitpit o pagpuputol ng mga tuktok na may mga putot ng bulaklak. Nililinlang mo ang halaman. Pinipilit itong muling magpatubo ng mas maraming luntiang dahon. Sa ganitong paraan, hindi mo lang pinapahaba ang panahon ng pag-ani hanggang sa malamig na panahon, kundi pinapanatili mo rin ang pinakamataas na konsentrasyon ng bango sa bawat dahon. Ngayon, pakinggan natin ang bulong ng mga bait na kasama ng iba pang mga ugat na gulay ay lumalaki at bumibigat sa ilalim ng lupa. Humihingi sila ng sapat na espasyo para sa sarili kahit pa medyo huli na ito ngayong Agosto. Mahinang sabi ng mga bet, "Kung masyado kaming dikit-dikit, luwagan nyo kami. Mas mainam ang isang malaki at makatas na ugat kaysa tatlong maliliit at matigas." Ang beet ay isang uri ng gulay na ayaw ng kompetisyon, lalo na sa panahon ng aktibong paglaki at pagpuno ng ugat. Kung siksikan ang pagkakatanim ng mga halaman, nagsisimula silang mag-agawan sa tubig at sustansya. Ang resulta ng pag-aagawang ito ay maraming maliliit, hindi kagandahan at pinakamalala sa lahat, matitigas na ugat. Nagiging parang kahoy sila. Nawawala ang tamis at katas. Kung napansin mo na masyadong dikit-dikit ang iyong mga halaman, senyalis na ito na kailangan ng kumilos agad. Huwag mag-atubiling bunutin ng ilang labis na halaman. Piliin ang mga nakakasagabal sa pinakamalalakas na katabi. Ang mga nabunot na ugat ay maaari nang gamitin agad sa mga salad. Ang mahalaga, siguraduhin na may sapat na espasyo sa pagitan ng mga natirang halaman, kahit 10 hanggang 15 sentimetro. Bigyan ng ginhawa ang mga beet at gagantimpalaan kanila ng perpektong hugis at kakaibang tamis. Ngayon, hayaan nating patahimikin ang bawat individual na tinig at pakinggan ang isang malakas at nagkakaisang koro na nagmumula sa ugat ng bawat halaman sa inyong hardin. Ang bulong na ito ang pinakamahalagang hiling ng Agosto. At ito ay nagsasabi, "Bigyan nyo kami ng potassium, hindi na namin kailangan ng nitrogen." Sa pagtatapos ng tag-araw, ang pangangailangan ng halaman ay lubos na nagbabago. Kung noong tagsibol at simula ng tag-araw, ang nitrogen ay mahalaga para sa paglaki ng berdeng bahagi, ngayon ito ay nagiging kaaway. Ang labis na nitrogen sa Agosto ay magtutulak sa mga halaman na magpalabas ng bagong dahon at sanga. Sa kapinsalaan ng mga bunga, ito ay parang pakainin ang atleta ng kick sa halip na energy bar bago ang finish line. Ngunit ang potassium, iyan ang energy bar. Ito mismo ang responsable sa paglilipat ng asukal mula sa mga dahon patungo sa mga bunga na nagpapamis sa mga ito at nagpapabuti sa lasa. Pinapalakas ng potassium
ang mga dingding ng selula, kaya nagiging mas matibay ang mga gulay at mas tumatagal sa imbakan. Pinapataas din nito ang kanilang resistensya laban sa sakit at pagbabago ng temperatura. Kaya, ang pangunahing pataba ng Agosto ay ang patabang mayaman sa potassium. Maaari itong abo ng kahoy, potassium sulfate, o anumang iba pang pataba na mataas ang nilalaman ng elementong ito. Pakinggan ang kahilingang ito at ang inyong ani ay hindi lamang magiging sagana, kundi pati na rin napakasarap. Pagkatapos ng paalala sa tamang nutrisyon, heto naman ang isa pang mahalagang pakiusap at tungkol ito sa pagdidilig. Ang lahat ng gulay, mula kamatis hanggang repolyo, ay nagsasabing, diligan ninyo kami sa ugat at gumamit lang kayo ng maligamgam na tubig. Ang pagbasa sa aming mga dahon ng malamig na tubig tuwing gabi, lalo na kung malamig ang panahon, ay tiyak na magdadala ng sakit. Sa buwan ng Agosto, kapansin-pansing lumalamig na ang mga gabi at mas nagiging malakas ang hamog. Kung sa gabi ninyo, dinidiligan ng mga halaman, lalo na kung binabasa ninyo ang mga dahon, hindi agad natutuyo ang tubig bago pa lumalim ang gabi. Ang pinagsamang basang dahon at lamig ng gabi ay perpektong lugar para dumami ang mga sakit na dulot ng fungi tulad ng Phytophthora at powdery mildew. Ang mga halaman ay para bang sumisigaw na sa inyo tungkol sa panganib na ito. Dagdag pa rito, ang pagdidilig ng nagyayalong tubig mula sa poso ay matinding stress sa ugat ng halaman na sanay na sa mainit na lupa tuwing tag-init. Ang ganitong biglaang pagbabago sa temperatura ay nagpapahina sa depensa o resistensya ng mga halaman. Kaya naman, napakalinaw ng kanilang pakiusap. Gumamit ng tubig na nakaimbak at umalinsangan sa buong araw sa isang bariles at direktang ibuhos sa ugat, iwasang mabasa ang mga dahon. Ang simpleng patakarang ito ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang karamihan sa mga sakit na karaniwan sa buwan ng Agosto. Habang ang ating mga pananim ay tila nagpapahayag ng kanilang mahahalagang hiling, mula sa pagitan ng mga hilera ay maririnig ang isang mapangahas at mayabang na bulong. Ang mga ito ay walang iba kundi ang mga damo. Lalo silang nagpapakasasa sa Agosto. Sinasamantala na ang atensyon ng hardinero ay nakatuon na sa pag-aani. Kaya't kanilang ipinahayag, ang pagkain at tubig na ito sa amin na. At hindi lang ito simpleng banta. Ang mga damo, lalo na yung mga lubos ng lumaki, ay may malalim at malakas na ugat. Patuloy silang humihigop ng huling patak ng sustansya at tubig mula sa lupa na siyang kailangan ng iyong mga gulay para sa kanilang huling yugto ng paglago. Bilang tugon, ang iyong mga pananim ay tila pabulong na nagmamakaawa. Huwag niyo silang hayaang manaig, ninanakaw nila ang aming huling pagkain. Kaya't pakiusap nila, huwag nating ibaba ang ating pagbabantay. Huwag hayaang mamulaklak at magbinhi ang mga damo. Dahil kung mangyari yan, mas matindi ang labanan sa susunod na taon. Ipagpatuloy ang regular na pagdadamong kamay o kaya naman ay gumamit ng mulch. Hindi lang nito pinipigilan ang pagtubo ng damo, kundi pinapanatili rin nito ang mahalagang moisture sa lupa. Pakinggan ang tahimik na panawagan na ito para sa proteksyon at masisiguro mong lahat ng sustansya ay mapupunta lamang sa iyong mga pananim at hindi sa iba. Ngayon, silipin naman natin ang hardin kung saan nakahilera ang mga makisig na patison na parang maliliit na lumilipad na platito. Kumikinang sila sa sikat ng araw at nagbibigay ng isang napakahalagang senyalis na madalas hindi natin napapansin. Ang kanilang pakiusap ay ganito, huwag niyo kaming hintaying lumaki ng husto. Mas masarap kami habang mura at malambot pa, kasing laki lang ng palad. Ang patison ay malapit na kamag-anak ng zucchini at mayroon itong kaparehong katangian.
Habang mas bata, mas masarap. Ang maliliit na bunga ay may manipis at malambot na balat na hindi na kailangan balatan pa at may siksik ngunit malambot na laman na walang buto. Kapag hinayaan mong lumaki ng husto ang patison, mabilis itong nagbabago. Ang balat nito ay kumukunat at halos nagiging kahoy, habang ang laman naman ay nagmumukhang maluwag at mahibla na may malalaki at matitigas na buto. Ang ganoong bunga ay magagamit na lang pangbinhi o bilang dekorasyon. At siyempre, tulad ng ibang uri ng kalabasa, ang labis na lumaking patison ay pumipigil sa pagbuo ng bagong bunga sa halaman. Kaya ang hiling nila ay bilis sa pag-ani. Pitasin sila habang mura pa. At ang tanim ay gagantimpalaan ka ng mas marami pang platito na tuloy-tuloy ang pagbunga hanggang sa huling bahagi ng taon na may perpektong lasa at tekstura at matapos libutin ang buong hardin at pakinggan ang bawat halaman, sa wakas ay narinig namin ang isang napakahalagang hiling. Umaalingaw-ngaw ito mula sa bawat sulok. Pinag-iisang tinig ang mga kamatis, pipino, sili at lahat ng iba pa. Ito ang fundamental na batas para sa masaganang ani, lalo na sa buwan ng Agosto. At narito ang mensahe nito. Anihin ninyo kami ng regular. Habang mas marami kayong inaani, mas gigil kaming magbunga at pahinugin ang mga natitira. Para sa anumang halaman, ang hinog na bunga na may buto sa loob ay senyales na natapos na ang misyon nito sa pagpaparami. Pagkatapos niyan, maaari na itong magpahinga at hindi na maglabas ng mga bagong usbong. Kapag regular kayong umaani, parang niloloko ninyo ang halaman, patuloy ninyo itong sinisigla. Iniisip nito, hindi pa tapos ang misyon ko. Kailangan kong agarang maglabas ng bagong supling. Bilang resulta, inilalaan nito ang lahat ng resources nito. Tubig, sustansya, at enerhiya mula sa araw sa pagpapalaki at pagpapahinog ng susunod na alon ng bunga. Ang simpleng gawaing ito, ngunit regular, ang susi sa pinakamataas na produktibidad ng inyong hardin. Huwag nang maghintay ng weekend para anihin ang lahat ng sabay-sabay. Maglaan ng 15 to 20 minuto araw-araw o bawat ikalawang araw. Pakinggan ang pangunahing hiling na ito at ang inyong hardin ay magbubunga ng walang tigil hanggang sa katapusan ng panahon ng ani. At heto ang isang mahalagang pag-unawa. Ang mga gulay ay nakikipag-usap na sa atin. Hindi man sila gumagamit ng salita, pero ang kanilang lengguwahe ay mas malinaw. Ang naninilaw na dahon, pumutok na bunga, nalantang tangkay, o tigil na paglaki. Ito ang kanilang paraan ng paghingi ng tulong. Ang Agosto ay hindi lang buwan ng pag-ani. Buwan ito ng pakikipag-usap. Kapag bumitak ang kamatis, sumisigaw ito ng hindi pantay na diligan. Kapag pumait ang pipino, nagrereklamo ito sa init at stress. Kapag nagtatago ang kalabasa sa ilalim ng dahon, sinusubukan nito ang iyong pagiging mapagmasid. Ang buong pinag-usapan natin ngayon ay pag-decode ng kanilang tunay na senyales. Ang sikreto ay hindi ang turuan ang mga gulay na magsalita, kundi ang matuto tayong makinig at makita ang kanilang mga pangangailangan. Kaya, ang mga pangunahing pakiusap ng iyong gulayan ngayong Agosto ay napapanahon at regular na pag-ani, tamang pagdidilig sa ugat, at ang huling pataba na mayaman sa potassium para sa tamis at mas mahabang imbakan. Sa pakikinig sa mga tahimik na kahilingang ito, hindi lang tayo nagiging tagapag-alaga ng halaman. Nagiging tunay tayong doktor at kaibigan ng ating hardin. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo lang ang ideya ng nagbibigay sinyalis na gulay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Ngayon, isang tanong para sa iyo, aling gulay sa iyong hardin ang pinakakapritsoso at ano sa tingin mo
ang madalas nitong ipinapahiwatig. Ibahagi ang iyong mga kwento sa comment section.